Nandito tayo ngayon sa Gateway para sa press con ng Sinag Maynila 2026. Halika, samahan niyo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako si Yasser Marta, and maraming salamat po sa oras ninyo na pupunta po dito. Ayan, hello po, good afternoon. Ako si Romito. May mag-enjoy po tayo lahat. And po. Magandang hapon, ako si Luis Ignacio de Desperada, mabuhay ang Sinag Maynila. Hello po sa inyo lahat. Thank you for joining us today. We really appreciate your time. Ay, ako nga pala si Ronnie. Magandang hapon po sa inyo lahat. Andito na naman tayo sa Sinag Maynila. Magandang hapon. Hello po, magandang hapon. And hello po to the Summer family. Ako po si Carrie Day. I'm from All About Her. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Yuki Sonora from All About Her. Ang All About Her ay sumasalamin sa sinasabi nating pinagkakaabalahan parati ng mga Pilipino nanonood, ang beauty contest. Sinasalaman nito kung ano ba ang nangyayari sa loob ng isang beauty contest, kung saan nagtatagisan ng pagandahan ang mga kalahok. Ano ba ang nangyayari? Paano ba nananalo? Sino ba nananalo? Yun. Ito yung social commentary namin. Masasabi ko pong ang pelikulang Desperada ay isang matapang na pelikula. Matapang pong pinakita sa pelikula ang sagot sa mga pangangailangan ng mga taong may mental health problems. Mga taong kinupkop namin sa ampunan, dinala sa isang bahay para tulungan. Na walang pagkatakot ang mga umampon sa kanila at walang takot na tulungan sila. At makita ang kanilang problema sa loob ng ampunan, ng shelter. So, medyo interesting ang bawat karakter nito, bawat artista, bawat karakter na ginampanan nila. Iba-ibang kaso, iba-ibang pagsolusyon sa loob ng shelter. Kaya medyo intriguing and bold. Maraming salamat. Magandang hapon po. Women's Month. Ano ang kinalaman ng pelikula sa Women's Month? Napakalaki. Actually, hindi lang dahil sa mga kababaihan, no? Pero ang paggalang kasi sa karapatang pantao, genderless yan. And one way to do that, na irespeto ang karapatang pantao, ay yung compassion doon sa mga taong may pinagdaraanan na may mga struggle. So kung ano mga gera pinagdadaanan ng kapwa natin, yung matugunan natin yung pag-unawa sa kanila, isa na yung celebration ng Women's Month. Kasi sinaselebrate mo rin yung kapwa mo. And again, katulad ng sinabi ko dun sa previous interview, no? Yung mabuhay tayo ng hindi basta-basta nanguhusga. Kasi hindi natin namamalayan, maraming pagkakataon hindi tayo aware na ang mga taong nakakasalumuhan natin sa araw-araw, may kanya-kanya silang gerang pinagdadaanan. So, I think the least we can do, and the best we can do for each other as human beings, is to be compassionate and try to be understanding. Diba? May choice tayo na maging mas mapagmahal ang buhay, mas maging less mahirap ang mabuhay sa mundo. Bro? I think nasabi na lahat ni Ate Sue. And syempre, huwag tayong
manghusga ng tao. Yun, tama din yung sinabi ni Ate Suna. Huwag tayong manghusga ng tao sa mga pinagdadaanan nila sa buhay. Kasi, yun nga, may kanya-kanya silang tinatahak, kumbaga, problema sa buhay. Kaya dapat, yes, maging more understanding tayo. And, syempre, compassionate sa kapwa. Our story is based around beauty queens, two beauty queens, and I think siguro it represents the battles that women face when we are judged on our looks, on our performances. Not whether you're a beauty queen or not, na-experience in lahat ng girls na ganyan. So that's one. Tapos in particular with my character naman, you will see we're not just celebrating like the good things about women, but it's all our facets, our positive and negative. So makikita mo rin yung siguro yung competitive side of women and the pressures that we have to make ourselves successful in our industries. So yeah, it shows the struggles naman din po. And Yuki? So for International Women's Month, I think my character, it's not all about women naman, actually. It's about someone, lahat tayo may pangarap. And pag may pangarap po kasi tayo, yung ambition natin, minsan may mga consequences din po. So, pag meron kang pangarap, hindi, dapat matalino ka sa mga choices mo. Yun po yung natutunan ko sa character ko dito. And not only as a woman, but as everyone who has big dreams, sana po alam nila yung mga consequences and sana pumili sila ng right choices nila when it comes to their ambitions. What excited you? Quiz na ang kanina. Gusto ko lang ito na. What excited me about Desperada? Because it's a human interest story. At palagi naman, ang cinema ay reflection kasi ng isang kultura, ng isang society. And yung Desperada is an example of that. May pinagbabasihan ng mga tunay na kwento yung mga character namin dito sa pelikulang ito. And to be able to be part of a collective na magkikwento doon sa mga story at mga tao na walang boses. I feel privileged kasi may platform ako. At natutulungan ako ma-fulfill yung obligasyon ko as an artist para maging storyteller, para maging documentarist ng ating panahon, at saka makapagbahagi ng asa na bang estado tayo ngayon bilang mga mamamayan, bilang lipunan. Kaya thank you Direk Louie, at saka sa buong production ng Desperada kasi binigay niyo po sa akin ang isa pang pagkakataon para makapagkwento ulit ng katotohanan. Yun, thank you, Ate Sue. Yes, nasa akin, simple lang. Ako nung binasa ko yung script, bago siya sa akin, first time kong gumanap ng ganitong role. Very challenging siya para sa akin at syempre hindi ko tatanggihan ng isang Direk Louie Ignacio. And of course, si Kuya Denny sa Evangelista. Yun lang sa akin. Na-excite ako nung binasa ko and challenging at bago. Bongga daw si Denny. Sa akin naman po kasi it's very relevant kasi yung kwento namin. So nangyayari din talaga siya sa totoong buhay. Kaya gusto ko rin malaman o matutunan kung ano ba talaga yung nararamdaman ng isang may trauma o may pinagdadaanan sa buhay. Kaya mas naging interesting sa akin na tanggapin tong pelikula to. And again, this is Direk Louie Ignacio. Kahit second time na namin magkatrabaho, ano pa rin, very thankful and grateful ako sa kanya sa mga tinuturo niya sa akin. Well, I thought that it was a really cool story. Then when they told me the premise, it's actually kind of based on a true story, loosely based on a true story. So I thought it was really fascinating and I was really excited to work with Direk Joel again. And also, I'm very close with our producers, Mel and Abby, who are also here with us today. So I was just really excited to be working with friends this time on a really cool project. Yeah, same for me naman. The storyline was super cool kasi during that time na nag-meeting tayong lahat, the true story which we were inspired by was quite relevant. So
Other than that, dream ko talaga mag-horror film or mag-thriller and beauty queen stuff. So I guess it was relatable for me in a way, but not to that extreme, don't worry. For me naman po, when I heard about this story, nung sinabi po sa amin, kakatapos ko lang din po mag-pageant talaga. So, first of all, parang yun po yung sinabi ko, oh, kung beauty queen yung gagampanan ko, I think I can really portray it kasi I just did it. Tapos, also po, si Direk Joel, nakatrabaho ko na siya dati. And I know that working with him, I will learn a lot more. So, kaya din po ako nag-guest dito. And also, Tony and Kelly, they're my good friends. And I really wanted to have something, to have a movie with them. That was my dream also. And also to Mel and Abby, who's my friends too. And Tito Dennis, Nylen. Kaya gusto ko po talaga itong movie na to. Parang na-excite ako nung narinig ko siya. For this year, syempre, like every year, gusto rin namin i-involve yung mga regional films, no? Meron pa rin naman ngayon. And then of course, kung makikita natin, may halo mga mainstream yung ibang mga pelikula at saka yung mga independent talaga, totally independent. Yun ang gusto natin mangyari sa Sinag Maynila. Hindi siya yung totally independent lang. Merge natin yung dalawa, no? Para mas maging accessible siya sa mga manonood. Sa isang festival, hindi mo malalaman kung ano ang panlasa ng mga hurado, ng mga juries. Pero, personal, habang dinidirect ko si Rob Ginto, taas ang kamay ko sa kanya. Magaling na artista si Rob Ginto. Rob, anong reaction mo sa sinabi ni Direk? Parang akong iiyak Direk. Sobrang thankful ako kay Direk kasi hindi niya ako pinabayaan during the set. And nakakaya kasi iyak ako. Kasi pinagkatiwalaan po ako ng Direk dito. Kumbaga, ang daming direktor na po na nakatrabaho ko. Parang dito naniwala tsaka nagtiwala sa akin si Direk Louie na imagine maraming mga magagaling na artista. Bakit ako nagaling sa VMX na ako yung napili ni Direk Louie para dito sa pelikulang to. Kaya sobrang thankful ako sa kanya kasi binigay niya sa akin yung project na to. And sabi ni Direk Louie, pangarap niya talaga tong movie na to. And nakakatawa kasi kasama ako dun sa pangarap niya na ginagawa ngayon. Kaya Direk, maraming salamat sa pagkuha sa akin. And sa mga writers natin, sa producers natin, ayan, sa aking manager kay LDG, of course sa mga directors, and sa lahat ng mga bumubuo ng Desperada. Maraming salamat po. Sabi ko sa kanya, nung nagsimula kami ng shooting namin, lagi mo isipin, saan nanggaling si Miss Jacqueline Jose, saan nanggaling ang mga sikat natin sila, Miss Lorna Tolentino. Lahat sila ngayon ay great actors. So, hindi masama ang mangarap. Malay mo, ikaw ang sumunod. Kahit nanggaling ka sa Viva Max, huwag mong iisipin na ang pagsesexy ay hanggang doon na lang. Ang lahat ng actors na magagaling ay pwedeng sumikat at pwede kang sumikat, sabi ko sa kanya. Sa katotohanan, ang Sinag Maynila lang isa sa mga tinatawag natin parang magandang blessing sa film industry. Sana isuporta natin ito at sabihin natin sa lahat ng manonood na pwedeng suportahan ito dahil ito lamang is ang talagang hanggang ngayon ay nandyan pa ang Sinag Maynila. Sining lokal, sining pang international. Ano nga yun? Tama ba? O yun. Pwede yung palakpakan natin ang Sinag Maynila. Napakayo na ng mga palakpak. Maraming salamat po. Sana panoodin nyo lahat ng kasali dito
sa competition na ito. Maraming po salamat. Una po sa lahat, maraming salamat po Sinag Maynila na napasok po ang film namin na All About Her. On behalf of Kelly and Tony, napakasaya po namin lahat na makasama dito sa 2026 Sinag Maynila Film Festival. Sana po mapanood niyo yung All About Her and sana po may mabigay kaming inspirasyon sa movie na to. Maraming salamat po. Ang panawagan ko lang po ay suportahan po natin ang lahat ng pelikulang kalahok sa Sinag Maynila. Isa pong magiging success ito sa industriya kung ipopromote po natin lahat na mapanood ng lahat ng tao ang aming mga pelikula. Proud po kami na mapasama sa Sinag Maynila. Maraming salamat po. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po Sinag Maynila, kay Direk Brillante and kay Sir Wilson na makuha ang aming pelikula. Naway pagkatapos niyo po sanang mapanood ang aming pelikula, naway mas lawakan pa natin at intindihin ang mga taong may mga kulang sa pag-iisip o mga lumaki sa pang-aabuso. Naway marami kayong matutunan dito sa pelikula namin. Maraming salamat po. Magpapasalamat lang ako sa mga filmmakers na nandito ngayon, saka sa mga hindi pa na-interview, sa mga pelikula nyo, sa panahon nyo, at sa partisipasyon nyo dito sa Sinag Maynila Film Festival. Una-una, gusto ko rin magpasalamat kay Mr. Wilson Cheng. Tama kayo, alam mo, sa panahon ngayon sa ating industry, no? Napakahirap talaga ang gumawa ng pelikula, ang mag-produce ng pelikula. Ang Sinag Maynila ay nandito through Mr. Wilson Cheng of Solar Films na suportahan tayong lahat dito sa industriya. For 8 years, okay, talagang gusto namin magbigay ng tumulong, lalo-lalo na sa mga filmmakers at sa mga pelikula hindi na ipapalabas commercially, no, at masuportahan kayo. So, at sa ating mga press na nandito, taon-taon na nandito kayo, tumutulong kayo sa amin, sana huwag kayong magsawa sa pagtulong kasi maraming mga filmmakers, marami tayong mga storytellers na gusto nila ibahagi ang kanilang mga kwento sa atin, sa mga kapwa Pilipino. So, huwag nating hayaan na maglaho ang pag-asa, okay, sa naging host nating industriya. Yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!